Alright, so hello guys, magandang araw sa inyo at welcome back again na naman sa ating YouTube channel at sa panibagong video tutorial na naman. Okay yun, so wiring diagram muna tayo ngayon, no? Gawa ng mainit sa daan and hindi tayo makapag motovlog. So bali for today's video, kung nabasa nyo na yung ating thumbnail at nakikita nyo yung wiring diagram natin. So tuturuan ko kayo kung paano mag-install ng Night 3 Plus Pro Music with dual horn na may relay na po pwedeng gawing stock horn at po pwedeng gawing Night 3 Plus Pro Music na dual horn. So kumbaga pagpapalit-palitin mo sila gamit ang hollow switch. So napakasimple lang nito guys, napakadali lang nito, no. Yan, kung nakikita nyo, meron muna tayong wiring diagram dito ng ating busina or yung basic wiring diagram ng horn natin. So tuturo natin yung wiring diagram ng stock horn natin para pagdating dito ay napakadali na lang sundan. Okay yun, so umpisa na natin, no. Again, tulad ng lagi nating nuumpisan, mag-umpisa tayo dito sa ating battery. Sa battery natin meron tayong positive at negative. Yan guys, no. Stock battery yan ng motor natin. Yan. So sa battery natin, sa positive terminal ng battery natin, dyan nakakonect yung starter relay natin, starter motor natin. Which is may matabang wire dyan, yung kulay red na yan. Tapos may isang wire pa dyan na manipis, which is itong red na to. So yung manipis na wire na yan, kung mapapansin nyo guys, isang wire lang yan, no. Yan, bali magkasama sila, magkadikit sila. So itong manipis na wire na to, ayan, meron niyang stock fuse. So located dyan sa may ilalim ng upuan natin or sa tabi ng battery or saan mang pwesto, basta safe. Yan yung stock fuse ng ating motor, yung built-in fuse ng ating motor. So yung positive red wire na yan na nakakonect sa positive terminal ng battery, yung manipis na wire na yan, pupunta lang yan sa ating susian. Yan, sa ignition switch. Yan, sa ignition switch natin guys, meron tayong ignition switch na 4 wires at meron tayong ignition switch na 2 wires. So kung 4 wires yung ignition switch nyo, yung motor nyo, 4 yung wire nya. So ganito yung function yan. Isang green, isang black na may white, stripes na white, isang pure red at isang pure black. So yung green wire natin, yan yung ground yan ang susian. Yung papunta yan sa negative terminal or sa body ground, sa chassis. Yung black na may stripes na white naman, yan yung kill switch or papunta sa CDI. So kapag in-off mo yung susi, mamamatay yung makina ng motor. Tapos yung pure red naman, ito yung live source na nanggaling sa positive terminal ng battery. Dadaan yan sa fuse, live yan, pupunta yan sa susian. Ngayon kapag in-on mo yung susian, yung source na galing sa positive terminal ng battery or sa mismong battery, yan, dadaan sa red wire, pupunta yan sa ACC wire. Yan. So kapag in-on mo, lahat ng accessory na konektado sa accessories wire natin masusuplayan na ng kuryente. Katulad ng ito, yung horn natin, yung busina. So pagka sinusi mo pa lang, kahit di mo in-start yung makina, may busina ka na. So again, tulad ng tinuturo ko, no, yung accessory wire natin, napakaraming sinusuplayan yan. Nandiyan yung headlight, brake light, tail light, flasher at iba pa. Kaya nga accessory wire yung tawag. So dahil nga busina yung tutorial natin ngayon, busina yung naka-connect. So kung nakikita nyo guys, konektado yung switch natin dyan, which is itong horn switch. Yan, HS. So yung isang wire ng horn switch natin, konektado yun sa accessory wire. So kapag pinindot mo yung busina, magkakasupply yan ng kuryente, ng load. Magkokontak yung busina sa loob, yung switch sa loob, magkokontak yan. Lilipat ngayon yung source papunta sa busina natin. Sa busina natin meron tayong dalawang wire dyan. Yan, isang positive at isang negative. Tapos vice versa to, no guys. Kahit na alin dito sa dalawa na to, for example itong red na to, makabit mo sa kabilang terminal. Tapos itong green wire na to, makabit mo dun sa kabilang terminal. Pwede kasi nga reverse polarity yung busina natin. Basta kailangan niya lang ng positive at negative. Ayan, so basta tandaan nyo, doon sa may busina natin yung dalawang wire na yun, nahuhugot to, itong sakit na to. Yung isa dyan, ground. Yan, ito.
negative at yung isa is positive. Yan. So wag lang tayo palilito, yun lang naman yun. Wag nyo nang isipin kung saan galing yung ground, basta yung isa dyan ground, yung isa is positive. So yung isa, yung positive, ayan dyan galing sa accessory wire yan. Nanggaling yan sa accessory wire, tumawid yan sa switch at tumawid dito. Ngayon sa mga negative trigger naman guys, na busina, for example yung Suzuki, ganyan. So yung switch nila, yung horn switch nila, nandito lang sa may negative nakalagay. Kasi ito sa positive to eh. Ayan yung plus. So doon lang nakalagay yung switch. Positive trigger siya kapag ganoon. Kapag nasa negative trigger naman, dito yung switch sa ground. So doon yung magka-cut and magko-continue yung supply ng load. So yun yung negative trigger na tinatawag. Ngayon dako naman tayo dito sa ating halo switch o yung halo switch para makapag-install tayo ng mods na po pwedeng dual horn na may nai. Siyempre may relay kasi nga dual horn yan. At po pwedeng stock horn. So dito muna tayo sa halo switch natin. Merong 5 wires yan, 1, 2, 3, 4, 5. Yan, ganyan yung ating halo switch or yung halo switch. So yung isang wire dyan, yung dalawa is positive at saka negative. Yan. Para sa ilaw lang yan. No? Hanapin nyo yan. Kung di ako nagkakamali, yung red is positive. Tapos yung black is negative. Para sa ilaw. Kasi meron tong ilaw eh. Yan. Yan, may ilaw yan pagkagabi. Napakaganda niyan. So, i-connect nyo lang yan sa positive. Tapos yung isa-isa negative sa ground. So, bali, tatlo na lang yung problema mo. Yun na lang yung ipag-connect natin para mapa-under natin itong 93 Plus Pro na naka-dual horn, syempre with relay. So, bali ganito yung magiging setup niyan. Ayan. So, bali ganyan yung magiging setup niyan, guys. Yung wiring nga pala nito guys, pag bumili kayo ng halo switch, iba-iba yung kulay niya, no? Baka mamaya magtaka kayo, ganito yung kulay ng wire na nabili ko. Depende kasi sa manufacturer yan. Basta yung alamin nyo dyan, hanapin nyo yung common, yung normally open, yung normally close, at yung positive at negative ng ilaw dito sa ating halo switch. Again, tulad nga ng sabi ko, may 5 wires yan, 1, 2, 3, 4, 5. Isang red, blue, yellow, brown, at saka green. So, ito lang yung mga ginamit kong color. Pero kapag bumili kayo ng ibang halo switch, iba yung kulay ng wire. Siyempre, depende pa rin sa manufacturer. Again, yung positive, which is itong red, kinap natin sa accessory wire. Tapos yung green, ayan, ground. Para magkaroon ng ilaw yung ating halo switch. So, tulad nga ng sabi ko, may ilaw yan pagkagabi. Para visible, para napakaganda. So, bali tatlo na lang yung problema natin. Isang blue, yellow, at saka yung brown na lang. So, dahil nga mag-install tayo ng 93 Plus Pro, meron tayong babaguhin sa wirings. Itong wire na to, yung galing sa ating horn switch. Yan. Kanina, nandito yan. Saan ba yan? Ito. Ito. Kanina, yung wire na yon konektado agad sa horn switch natin. I-disconnect natin to. Ang idudugtong natin yung mga wire na galing dito sa halo switch. So, bali ganito na siya. So, kapag binunot mo na yon, idugtong mo na yung isang wire dito, which is ito yung ating for example, ito yung ating normally close. Itong kulay blue. NC. So, yung hinugot mong wire na galing dito sa may saan ba yun? Ating mismong stock horn. Hinugot mo yan. Yan yung dinugtong mo dito. Take note guys, no? Dito nga pala sa ating halo switch, meron tayong NC. Burahin muna natin to. Meron tayong NC, yun nga normally close, meron tayong common, at saka meron tayong normally open. So, hanapin nyo lang yung pinaka-common or yung pinakapapasukan ng current nitong ating halo switch para masupply niya yung dalawa. Kasi nga, pagpapalit-palitin niya yung dalawa, pwedeng patunugin niya yung stock horn, pwedeng patunugin niya yung dual horn na may 93 Plus Pro. So, binura natin yung NC kasi, yun nga, tinuro natin yung common. So, yung common pala, is itong kulay blue. Itong kulay blue. Ito yung pinaka-common. So, dyan papasok yung kuryente para supply niya yung dalawa na pwede niya pagpalit-palitin.
So yung common, kinonect natin dito sa may galing sa switch. So tulad nga na sinabi ko, hinugot natin tong ito. Hinugot natin yung wire doon, yung stock wire ng ating stock horn. Idinikit natin sa common ng ating halo switch, which is ito, itong pure red. Tapos idinikit natin dito sa common, itong blue. Ngayon, dito na papasok yung normally close at saka normally open. So itong yellow natin po pwedeng maging normally close, at yung ating brown po pwede maging NO. So pagka sinabing normally close yan, kahit na hindi mo pa sinuswitch, trigger na agad yung busina natin. So yung play nga pala ng halo switch natin, on and off lang, no? So pag pinindot mo, baba on, tapos pag pindutin mo ulit, mag-off siya, ganun. So ganun lang siya. So bali, from dito, from accessory wire, yun yung switch natin. So kapag pinindot mo yan, ayun nga, lilipat yung current. Dahil hindi na siya konektado dito, binunot mo na yon. So dito mo na siya kinonect sa common ng ating halo switch. Patutunugin niya na yung dalawa nito. So dahil nga NC yung ating stock horn, yun yung ating common. So kapag pinindot mo to, automatic trigger yung busina natin. Kasi nga NC to. Yan. So ibig sabihin hindi mo pa siya sinwitch, trigger na agad yan. Yan yung tutunog. Parang stock horn ka pa rin kapag hindi mo sinwitch to. So yung ground nun andun pa rin. Ito. Hindi na wala yung ground ng ating stock horn. Pinalitan lang natin ng NC wire na galing sa halo switch. So kapag pinindot mo yung busina, stock horn ka. Ngayon kapag pinindot mo to, inon mo to, so yung NO ang magko-connect. Kasi nga pinindot mo yung halo switch. Yung source na galing sa busina, yun yung from switch, pak pak, pip pip, at pindutin mo yung switch. Ang matitrigger naman nun, itong normally open. So lilipat siya ngayon dito sa kulay brown. Ang matitrigger naman dito is yung setup nito. So ganun lang kasimple yung play ng ating halo switch. Ngayon pagdating naman dito guys, sa dual horn, napakadali lang naman ng dual horn natin. Meron tayong relay dyan. So sa relay natin meron 30, 85, 86 at 87. Yung 30 natin, yan yung common. Yan, or yung pinapasukan ng supply, katulad nito, may common din siya, pinapasukan ng supply or yung main supply. So yung 30 natin, automatic didiretso yan sa positive terminal ng battery. So lagyan natin ng fuse. Yan, ito yung stock fuse ng motor natin. Yan, fuse 10 amps or 15 amps po pwede na. So direct, again guys, take note, directed yan sa may sa may positive terminal, yung 30. Tapos dito sa 85 at 86, yan yung trigger natin. So kahit na magkabaliktad yan, dalawa na yan, interchangeable po pwede. Yung 85 at yung 86, kahit na for example, yung ground natin is 85, positive is 86, okay. Tapos po pwedeng yung 85 yung maging positive, 86 yung maging negative po pwede. So kahit na magkabaliktad tong dalawa na to po pwede. Kasi ito yung trigger. Katulad lang ng busina yan, kahit magkabaliktad yung pasok ng kuryente. So dito kung nakikita nyo sa diagram natin, yung ground natin is 85, tapos yung positive is 86. Okay na tayo dun sa tatlo, 85, 30 at saka 86. Tapos yung load natin yung 87, yan yung pinaka output ng relay natin. So pupunta naman yan ngayon dito sa ating Night 3 Plus Pro Music. So sa Night 3 Plus Pro Music, merong 4 wires yan, isang common, again, ayan, may common na naman yung ating Night 3 Plus Pro, kung saan nanggaling sa ating 87. So yan yung pinaka-common niya. Kumbaga ine-energize niya yung Night 3 Plus Pro Music papuntang dual horn. So kita nyo naman guys. Ayan. Tapos isang black, ito yung ground. Again dito sa Night 3 Plus Pro guys, baka magtaka kayo, tapos yung nabili kong Night 3 Plus Pro Music, iba yung kulay ng wiring. So meron talagang ganon. Basta ang tatandaan nyo, hanapin nyo yung common, yung negative, tapos yung dalawa is sa busina na yan. Basta nakita na natin yung common, okay na yun. Tapos yung ground, okay na yun. So red common, black is negative. Yung brown, tatakbo na yun sa may ating dual horn. At magkabaliktad yan, okay lang. So kita nyo naman yung brown, connected dun sa isang horn natin. So yung brown na yan po pwede malipat dun sa kabila, okay lang. Reverse polarity naman yan. So yung blue nandun sa kabila, okay lang din. Tutunog at tutunog yan.
So yung ground, hindi naman mahirap yung ground. Ayan. At kung mapapansin nyo, yung block ng ating Nitro Plus Pro, tapos yung block ng, yung ground ng busina, pinagsama-sama na natin. Ayan, pinagsama-sama natin dito. Tapos yung ground nitong halo switch natin, pinagsama-sama na rin natin. Kinonect natin yan dito. Pati yung ground ng ating 85, kinonect natin. At pinagsama natin sa isang lugar. Yon. So, ganun lang kasimple. Pwedeng body ground natin to sa chassis. Yan, pwede yan sa chassis or sa negative terminal ng battery. So, para mas mabilis. So, ganun lang kasimple guys, no? Sa Nitro Plus Pro Music natin, napakaraming mode niyan. Mayroon tayong mode 1, 2, 3 hanggang 10 yata or 12. At meron tong sariling off, no? Baka magtaka kayo. Pindot kayo ng pindot. Hindi natitrigger yung Nitro Plus Pro na dual horn kasi naka-off dito. So, pagdating dito, tulad nga ng sinabi ko, pagka hindi ito naka-switch, stock horn yung tutunog. So, from accessory wire, pag binusina mo, yung current, tatawid yan sa halo switch, yung stock horn ang tutunog. So, kapag sinwitch mo na to, ayan, from accessory wire, ayan, pupunta yan sa halo switch, kasi nga sa common papasok yan, yung brown wire ang matitrigger. So, kapag na-trigger na yung brown wire, may supply na yun ng positive, matitrigger yung relay natin. Tulad nga na sabi ko, 86 at 85 yan yung trigger. May ground na yan, ayun. Yung dito, pinagsama-sama na natin. Meron na siyang supply galing sa positive terminal ng battery, which is itong common, yung 30. So kapag ka na-trigger yan, boom, energize yan sa loob, lalabas yung load nyan sa 87. Papasok naman ngayon yan dito sa may common ng ating Nitro Plus Pro Music. So kapag ka nagkaroon na ng supply yung ating Nitro Plus Pro Music, siyempre kailangan niya rin ng ground, ayun yung black. So kinonect natin doon, pinagsama-sama natin yung ground, tutunog na ngayon yung ating dual horn. So from dito, pag pinindot mo, lipat mo sa kabila, tutunog na to. So ganun lang kasimple guys. Ngayon kung ayaw mong gamitin, off mo lang to. So ganun lang kasimple. And pwede rin yung 3-way switch dito, no, yung domino, pwede rin dito. So same function lang sila. And different connections nga lang. Okay, so sana naintindihan nyo, sana na-gets nyo na kahit na medyo mabilis tayong magturo at paulit-ulit tayo, yun nga, yun yung purpose natin para maintindihan yung mabuti. So bali hanggang dito na lang at sana may natutunan kayo. At kung nagustuhan yung video na to, so please like, share, and subscribe.